ng Panginoon. Ang bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ika-28 ng buwan ng Agosto, ginugunita po natin ngayon si San Agustin, obispo at pantas ng simbahan. At sa banal na misang ito, isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan, lalong-lalo na ang kaluluwa ni Julita Santos at Adriano Santos na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kamatayan. Upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa namin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw nabatis ng karunungan at magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kay Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama
at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat, hindi kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdanan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, na nangagpapakumbabat, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan at tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo pong lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ang kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo
ang ibig pasakop. Sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba, dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa sa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mabiyayang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Maliban sa ginugunita ng simbahan, si San Agustin, Obispo at Doctor, one of the doctors of the Church, atin din po ngayon ipinagdiriwang ang araw ng mga bayani, na kung saan ay ipinagdiriwang po ito tuwing katapusan ng Lunes ng Agosto. At kasabay nito ang Cry of Pugadlawin. Ito yung simula ng pag-aaklas ng mga Pilipino laban sa mga Spaniard, the Spanish regime noong 1896. Ang lahat ng ito ay para sa ating kalayaan na nagbuwis ng buhay ang ating mga bayani. Ilang beses sa ating ebanghelyo binanggit ng ating Panginoon, sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseyo at ang katagang mapagpaimbabaw, hypocrites. Alam niyo po ba ang original na ibig sabihin o the etymological meaning of hypocrites? Ito yung aktor o aktresses, artista. Ibig sabihin ay hindi realidad nagsusuot ng maskara. Ang kanyang ikinikilos ay kakaiba sa realidad. At ito ang ginagawa ng mga artista. Kumikilos sila sa kanilang inaakto na hindi sila para lamang makita. At ito yung pagiging mapagpaimbabaw, pagiging hypocrites. Medyo masakit na salita ang binitawan ng ating Panginoon. Subalit, katotohanan, ito yung pagsisimula ng ating Panginoon para tuligsain
ang mga eskriba at mga pariseyo na pawang kaplastikan ang ginagawa sa kanilang pananampalataya. More on denial, more on physical appearance. Ang mga eskriba at mga pariseyo ay tinuturing na mga dalubhasa sa kasulatan, mga abogado, dahil sila po ang tagapagtanggol at sila ang nakakaalam ng kasulatan ni Moises. Subalit, alam nila ito, subalit hindi nila isinasabuhay. Kaya nandoon yung pagiging mapagpaimbabaw. Kung atin po itong ia-apply sa buhay ni San Agustin, kabaligtaran. Dahil ang buhay ni San Agustin ay pawang kabukasan ng kalooban. Bagamat noong kabataan ni San Agustin, siya ang pinakamasakit na sa 3 anak ni Santa Monica. Siya ang pinakasuwail at hindi nananampalataya sa Diyos. Kaya nga po kung babasahin niyo po ang talambuhay ni Santa Monica, tumagal lang po si Santa Monica ng 55 years. Namatay po si Santa Monica dahil maliban kay San Agustin, problemado din po si Santa Monica sa kanyang asawang pagano at ang kanyang biyenan. At dinagdagan pa ni San Agustin na teenager pa lamang si San Agustin ay mayroon ng kalibin. At iba't ibang kasalanan ang pinasok ni San Agustin. Hanggang sa ito'y sabihin natin na sukdulan ang ginawang kasalanan ni San Agustin. Kaya nga, maiahalin tulad po natin si San Agustin kay Maria Magdalena na ang nakaraan ay kadiliman. Subalit noong makilala nila ang ating Panginoon, nang magdesisyon na sumampalataya, straightforward naman ang dalawang ito, si Maria Magdalena at si San Agustin. Mayroon silang kadiliman na nakaraan, subalit hindi nila hinayaang matapos ang kanilang buhay na nandoon sa estado ng kadiliman. Nagbago sila. Lalong-lalo na noong magkasakit si San Agustin, na kung saan ito ang naging dahilan para magbago ang kanyang buhay. At si Santa Monica naman bilang isang ina na nagmamahal sa kanyang anak. Kung kahapon po ay hindi pumatak sa linggo, ipinagdiwang po natin ang kapiyastahan ni Santa Monica. Mag-inang naging santa at naging santo dahil matyagang nagdasal si Santa Monica, matyagang nagsakripisyo para sa pagbabago ng kanyang anak. At ito'y ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoong makapangyarihan. So kaya nga sabi ni Santa Monica, hindi natutulog ang Diyos. Bagamat sa tagal, 36 years, na nagdasal si Santa Monica para sa kanyang anak, hindi po siya nang hinawa. Hindi siya nawalan ng pag-asa na balang araw, ang kanyang anak, ang kanyang iniluluhod, ang kanyang iniiyak sa harapan ng Diyos, balang araw ay magbabago. At nagbago nga si San Agustin noong ito'y pumunta ng Milan at narinig niya ang sermon ni San Ambrosio, obispo ng Milan at that time. At doon, nagpabinyag si San Agustin, lalong-lalo na nung mabasa ni San Agustin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Kaya nga kung kayo po ay pupunta ng San Agustin Church sa Intramuros, ang nakalagay po doon ay si Pablo. Dala-dala ang kanyang sulat ng mga taga-Roma dahil isa ito sa naging dahilan sa pagbabago ng buhay ni San Agustin. At sa kanyang pagbabagong buhay, sabi ko nga, kung papaanong ang ating ibanghilyo ngayon ay denial, kapaimbabawan, hipokrito, pagiging hipokrito ng mga eskriba at mga pariseyo, si San Agustin ay naging bukas ang kanyang kalooban at ang kanyang kaisipan. Kaya nga ang kanyang autobiography, ang kanyang aklat ay pinamagatan niyang
the Confessions, kabukasan ng kanyang kalooban na ipinahayag niya kung papaano siya namuhay sa kasalanan at kung papaano siya binago ng Panginoon. At sa pagbabago sa kanya ng Panginoon, sinunod niya kung ano ang minimithi ng Diyos. At ito'y hanggang sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. Kaya nga, inilagay siya ng simbahan sa pedestal, kinanonize, ginawang santo dahil sa kanyang conversion, dahil sa kanyang pagpapakabanal. Marahil ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon ngayon, na kung saan ipinagdiriwang natin at ginugunita ang partikular na santong ito. Lahat po tayo ay nagkakasala, wala pong perpektong tao. Dahil pag sinabi po nating tayo ay walang kasalanan, gagawin po nating sinungaling ang banal na kasulatan. Dahil mismo ang banal na kasulatan ang nagsabing walang taong hindi nagkakasala. Subalit kung mananatili po tayo sa ating pagkakamali at pagkakasala, yun po ang ating responsibilidad na napakalaki sa harapan ng Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbagong buhay. Sa mga pagkakataon na napakikinggan po natin ang mga gospel messages, pag tayo ay nagbabasa ng mga spiritual books, at ano-ano pang mga pagkakataon na ninanais ng ating Panginoon na pagnilayan natin ang ating buhay, temporary lamang po ang ating itatagal sa buhay na ito, sa mundong ito. Hindi po ito ang ating permanenteng buhay. Hindi ito ang ating permanenteng tahanan. May nag-iintay sa atin. At yun ang naisip ni San Agustin. Kaya nga, sabi niya, dapat noon pa kita nakilala. Bakit ngayon ka lang nagpakilala sa akin? My dear brothers and sisters, nawa, sa halimbawa na ibinibigay sa atin ni San Agustin na hindi pa huli ang lahat, nawa, tayo rin po ay tumahak sa landas na kung saan patungo sa buhay na walang hanggan ang ating kahahantungan. By the way, ngayon din po ay araw ng filing ng candidacy ng mga barangay candidates na nag-a-aspire na maging lingkod barangay. Nawa, ang ating Diyos na makapangyarihan, muli po tayong kumakatok, muli tayong nananalangin, naninikluhod, na naway kung sino ang may mga tunay na adhikain sa kanilang puso, nawa, sa kahirapan ng ating buhay ngayon na lahat ay nagtataasan ang bilihin, nawa sa pamamagitan ng basic, pinakamababa sa parte ng aspeto ng ating civil society, ang barangay officials, nawa magmula ang tunay na paglilingkod na nanggagaling sa kaibuturan ng pusong may takot sa Diyos. Kadalasan kasi ang pinagmumulan ng korupsyon ay mismo ang barangay. Pag tayo ay nagsimula doon, hanggang sa tayo ay makapuwisto sa matataas na posisyon, yun ang ating gagawin. Kaya nga, iba yung pananalangin, iba yung paninikluhod sa Diyos. Pagsamasamahan po natin ito, nang sa ganon, magkaroon po ng kaayusan mula sa barangay hanggang sa national level ang panunungkulan ng ating mga opisyalis. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihudog na lang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala
bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mo tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Agustin na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihaliya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. tanggapin mo ang aking
isip at gunit ako, lahat ng awa mo ng loob ko ay aking alay sa'yo. Nagmula sa'yo lahat ng ito, muli kong handog sa'yo patnubayan mo't pag-ari, ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko. Nagling tatalima ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo. At lahat ay tatalikdan ko. Tatalikdan ko. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at gunit ako, lahat ng hawak mo ng loob ko ay aking alay sa'yo. Nagmula sa'yo ang lahat ng ito, muli kong handog sa'yo patnubayan mo't pag-ari, ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko. Nagling tatalima ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinaalam po namin mula sa main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng ating simbahan. Hinihikayat natin ang Clego o Clean as you go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa ligot at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa ika-10 ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng medical, dental, and surgical mission. Ito ay operasyon tanggal bukol, luslos, bingot at iba pang bukol na panlabas.
Adhikain ang programang ito na makatulong sa walang kakayahang magpa-ospital in collaboration with UST Medical Alumni Association through Dr. Wonchai and RP Healthcraft Career Foundation INC, headed by Dr. Sanchez and Dr. August Vergara. Tanging 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na September 2 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado at sa contact number na nakalagay sa screen. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo na tipa
galing at habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.